Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Bigyan pugay natin ang mga grupo ng mga farmers na matyagang nagsasaka sa umaga. Abay, mga managers pala sila sa gabi. Hindi lang yan, tumutulong din sila sa ibang magsasaka para umangat ang kanilang buhay. Ang kanilang kwento, panoorin. Bukid sa umaga, computer screens naman sa gabi. Yan ang pinagkakabalahan ngayon ng ilang magsasaka at kabataan dyan sa bayan ng Kapatagan sa Lano del Norte. Kaya matapos sa maghapong pag-aararo, diretso naman ang mga magsasaka rito sa pag-asikaso sa kanilang mga kliyente sa internet. Sa dati kasi, yung pag-inisip natin na ICT, doon yung sa malalaking syudad lang, gaya ng dito sa Greater Manila area, tsaka sa Davao, yung mga malaking syudad. Yung nalaman namin na pwede rin palang gawin to sa mga rural areas gaya ng Kapatagan. Ang eksenang ito ay produkto ng Rural Infrasourcing o RIS o RIS movement na sinimulan ng grupo ni Paul Lagura. Ito'y proyekto ng Department of Information and Communication Technology o DICT. What we are doing right now is to bring the opportunities from big cities going to the grassroots communities. Dito nilalayon na matulungan at mabigyan ng alternatibo dagdag na kabuhayan ang mga kababayan natin sa mga probinsya. Malaking tulong kasi kung wala yun, wala silang other alternative means of livelihood. And ang ganda kasi yun nga, they were farming community sila. Usually they're saddled by debt, maraming utang, mga tinante sila sa lupa. And then through this alternative livelihood, they were able to help shoulder and even help other communities outside of their families. Gamit ang teknolohiya, tinuturuan at ginagabayan ng mga volunteers ng DICT ang mga magsasaka. Sa ngayon, meron kaming 5 BPO na Kapatagan-based, privately owned yan, employing up to 300 online workers. So, yung pera na kukuha nila o nagiging sweldo nila doon sa BPO, tulong na rin yun sa pagsasaka ng kanilang mga magulang. Paniniwala namin na talagang nakakapatulong yung paggawa ng isang BPO company through sa RIS at saka nung help na rin ng local government at sa DICT na rin ng kabuuan. Kaya ng mga kababayan natin kasi Filipinos are known to be very intelligent, very equipped, hardworking, tsaka nagpe-persevere. So there is no reason as long as we give them the access of opportunities. Malaking bagay na may suporta ng LGU. Tapos kasi example dun sa Lanao, nag-allocate sila ng spaces, parang specific places where they could work. Tapos may mga support sila in terms of training, seminar, ganun. Kaya ganun na lamang pasasalamat ng mga magsasaka sa Lanao. Through the DICT at sa RIS movement na pinangunahan ni Johnny Paul Lagora, marami yung pasasalamat namin na sinimulan niya yun sa Kapatagan. Overwhelming yung joy na nadarama ko nang nakita kong umaangat na rin yung kabuhayan ng mga magsasaka doon. They are farmers by day and they are online workers at mayroon ring BPO managers by night. Dito sa RIS movement, napatunayan na kaya ng ating mga kababayan na makipagsabayan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan kung mabibigyan lamang sila ng sapat na suporta at pagkakakitaan.